Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sorponyo. Taong 1975, Isla ng Pulilio. Lumaking isang mananaliksik ng lihim na karunungan, itong si Sopronyo. Bata pa lamang siya, bukod tangi na siya sa lahat ng kanyang mga kapatid. Sa halip kasi na mag-aral at maglaro, itinutuon niya ang kabuuan ng kanyang wisyo sa pakikinig sa mga matatandang nag-uusap ukol sa mga mutya at mga kagamitan na nagtatanga ng hindi kapani-paniwalang kakayahan. Maliban din sa lihim na aral, isa rin sa kinahuhumalingan niya ay ang tungkol sa mga natatagong kayamanan. Ayon kay Sopronyo, na dahil sa mga bagay na yon, nawalan siya ng interes sa pag-aaral. Mas pipiliin niya pa kasing makinig sa mga pag-uusap kaysa pumasok sa paaralan at makinig sa mga guro. Para sa kanya kasi, wala naman gaanong katuturan ng pinagsasasabi ng mga ito. Sinasayang lang din niya ang kanyang oras doon, kaya ni minsan, hindi niya ito pinag-aksayahan ng pagkakataon. Wala naman yung problema para sa kanyang pamilya. Gawa ng kahit papaano, mayaman naman sila. Sa lawak ng kanilang lupain sa probinsya, kahit 2 henerasyon pa ni Sopronyo, kayang-kaya nitong buhayin kahit hindi sila magtrabaho. Halos sagana sila sa lahat, kaya hindi alintana ng kanilang mga magulang kung mag-aral man sila o hindi. Ang mahalaga, masaya sila sa tinatamasa nilang mga buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, hindi na namalayan ng kanyang mga magulang na napakalapit na pala niya sa mga trabahador nila. Kalimitan kasi sa mga kaibigan noon ni Sopronyo ay yung mga matatandang nagtatrabaho sa bukid. Alam niya kasing marami yung alam pagdating sa ganoong bagay, kaya halos hindi siya nananawang pumunta sa tahanan ng mga ito. Sa oras din na nasisipat siya ng mga matatandang yon, hindi na rin yung nagdadalawang isip na pagbuksan siya ng pinto. Pinaghahandaan na rin siya ng mga kinakasama nito ng pagkain dahil alam na nila na magtatagal na naman ang kanilang mga usapin. Sa dinami-rami ng istoryang napakinggan niya noon, aminado siyang wala pang nakaagaw doon ang kanyang atensyon. Kapag kasi ganun na ang nangyari, hindi siya papayag na di niya mapuntahan ang lugar na yon. Sa totoo lang pinuno, wala talaga siyang balak na umalis sa kanila. Ang kaso lang, nung marinig niya ang tungkol sa nakaselyong nilalang na may kakayahang kumontrol ng utak ng mga tao, hinangad niyang makamit ito. Naisip niya kasing noong mga panahong yon, magbibigay yun sa kanya ng matinding kapangyarihan sa sandaling magawa niya itong makuha. Dala ng kanyang matinding pagmamalabis, na mahanap ang pinaglalagakan ng kulungan ng nilalang. Nanaliksik siya ng nanaliksik hanggang sa kalaunay nalaman niya sa matanda na makikita ang kulungan nito sa isla ng Pulilio. Nang malaman naman ni Sopronyo ang tungkol dito, matyaga niyang hinintay noon ang pagtungtong niya sa tamang edad. Alam niya kasing hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang sa mga gagawin niyang lakad, kaya pinili niyang maghintay hanggang sa tumungtong siya sa edad na 23 anyos. Sa loob ng 4 na taong pananatili sa kanila, ginugol niya ito sa pananaliksik ukol sa nilalang na yon. Base sa mga sinuunang librong ibinigay sa kanya ng matanda, isang makapangyarihang engkanto ang kanyang hinahanap. Malatao ang itsura nito na may malaking ulo at mga galamay na parang sa gagamba. Kakaiba rin ang sapot nito sapagkat wala itong lagkit. Yun nga lang, kapag pinapakawalan ito ng nilalang, direkta itong bumabalot sa utak ng kanyang biktima. Kapag nangyari ang bagay na yon, kahit may sariling ulirat pa ang taong tinamaan nito, wala yung magagawa kundi ang sumunod sa nilalang na yon. Base rin sa mga librong kanyang nabasa, minsang isang hari ang nilalang
sa kabilang mundo. Marami ang nasasakupan nito. Sa halos kalahati ng mundo, siya ang namumuno. Iba't ibang lahi rin ang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kaya nakapaglikha ito ng isang lehiyon ng mga hukbo na may iba't ibang kakayahan. Ngunit habang tumatagal ang paghahari ng nilalang na yon, nagiging mabagsik ito sa mga lahing hindi pa niya nasasakop. Walang araw na hindi pinapakilos ng nilalang na yon ang kanyang mga lehiyon, buhat sa kanyang ambisyon na sakupin ang mundo ng mga engkanto. Subalit dahil na rin sa tayog ng kanyang ambisyon, naagaw nito ang atensyon ng mga bathala sa kalangitan. Hindi nila nagustuhan ang pamamalakad at kasakiman ng nilalang, kaya nagpa siyang bathalang si Apo Lakay na ibagsak sa mundong yon ang kanyang kampilan. Pagtarak ng kampilan sa mundo ng mga engkanto, naging isa itong mandirigmang walang kapantay na lakas. Sa araw din ng paglapag nito sa mundong yon, sinalakay nito ang umuusad na mga hukbo. Walang habas niya itong pinagpapapatay hanggang sa kalaunay napansin na rin yon ng hari. Sa sobrang galit nito, pinausad niya ang ilang parte ng kanyang lehiyon dahil inakala niyang pangkaraniwang engkanto lang ang kanyang kalaban. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, kapangyarihan na pala ng bathala ang kanyang kinakaharap. Pag-umpisa ng digmaan, marami ang nagbuwis ng buhay. Araw-araw unti-unting nalalagasan ng mandirigma ng nilalang hanggang sa nakarating na sa sentro ng kaharian ang kampilang nagkaroon ng wangis. Mula roon, ginamit ang mga sinaunang ritual at engkantasyon at ikinulong nito sa isang ginintoang singsing ang hari. Upang wala nang sumubok na bumuhay dito, ibinigay yon ng bathala sa isang dibinong ermetanyo. Sinasabing ang dibinong yon, ilang siglong nabuhay sa mundo bago yun nagpahinga sa isang liblib na lugar sa isla na hindi pa napupuntahan ng tao. Upang masigurong hindi na matutuklasan ng iba ang tungkol sa singsing, lahat ng librong pinaglathalaan ito sinunog ng mga tagasunod ng dibino. Yun nga lang, nang magkaroon ng kopya ang matanda sa bagay na yon, hindi niya pinahintulutang mawala yun sa kanya. Mag-iilang dekada na rin niyang itinago ang tungkol dito hanggang sa kalaunay naging malaya na siya sa pagbasa dito. Mariin din itong inilahad sa kanya. Hindi siya naniniwalang totoo ang kwentong yon. Marahil ay akda lamang ito ng isang manunulat na ang hangarin ay mapasaya ang taong magbabasa ng kanyang sining. Matapos namang marinig ni Sopronio ang tungkol sa bagay na yon, naniwala siyang hindi lang basta sulat ang kasaysayang kanyang natuklasan. Malimit kasi sa mga kwento, may mga totoong pinagmulan. Hindi rin kasi kumbinsidong bunga lang yon ng imahinasyon, sa kadahilan ng masyado itong imposible. Karamihan kasi sa nakalathala sa librong yan, pawang may malakas na katotohanan pagdating sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng tao. Nasisiguro rin niyang hindi ito maaaring mag-imbento, lalo na kung wala itong ideya na umiiral pala ang kabilang mundo. Dahil sa ganong mga dahilan, nagdesisyon siyang paghandaan ang pagpunta sa isla. Habang hindi pa siya nakakaalis sa kanila, nag-ipon siya ng palihim upang meron siyang magamit. Sa pagsapit naman ng taong ito, ilang buwan na lang magbe-23 anyos na itong si Sopronio. Matagal na niyang hinintay ang pagkakataong yon. Kaya bago pa man sumapit ang kanyang kaarawan, nagpasya na siyang magtapat sa kanyang mga magulang ukol sa hangarin niyang makatungtong ng kamay nilaan. Yon ang kanyang unang idinahilan upang hindi ito maghinala ng kung ano sa kanya. Nang marinig naman ang kanyang ama ang sinabi niya, di naman ito maiwasang magtaka. Gawa ng kailan pa naging interesado ang anak niya sa mga malalaking bayan. Kung sa kanila nga noon, wala itong oras na gumala, doon pa kaya.
Para naman malaman ang rason nito, tinanong siya ng tinanong ng kanyang ama hanggang sa hindi naglaon. Nabanggit niya ang kagustuhan niyang magbakasyon sa isa sa kanilang mga negosyo sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, yon ang kanyang hiling niya sa nalalapit niyang kaarawan, kaya kung maaari, hindi sana siya nito tutulan. Nang marinig naman ito ng tatay niya, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pagkailang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napilitan naman yung magwika sa kanya ng, Wala namang problema. Basta bumalik ka rito kapag tapos ka na sa mga gagawin mo. Marami ako ipapaasikaso, Sopronyo. Panganay kitang anak, kaya wag mo sanang kakalimutan na ikaw ang magiging tagapaghalili ko sa lahat ng aking maiiwan. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad naman siya nitong binigyan ng bungkus ng salapi. Inayos na rin ito ang kanyang mga masasakyan upang hindi na siya mahirapang tumungo sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi ang umiti habang nakatingin dito. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimula na nga ang kanyang paglalayag. Sa loob ng 2 araw, binaybay ni Sopronyo ang animoy walang katapusang laot. Nang marating niya ang pantala ng Batangas, muli siyang nagsimulang maglakbay hanggang sa makarating siya sa kabilang ibayo nito. Dahil sa masyado ng liblib ang lugar na kanyang napuntahan, hirap na hirap noon si Sopronyo na makahanap ng makakatulong sa kanya. Kahit marami siyang dalang pera, hindi yun sapat upang makakita siya ng bangkero sa isang tagong baryo. Ayon sa kanya, 2 araw lang siya roong nanatili pero di niya maipagkakaila ang dami ng mga pangyayaring hindi niya maunawaan. Sa kanyang unang gabi sa baryong yon, saksi ang 2 niyang mga mata sa mga sigbing animoy karaniwan ng makikita sa lugar. Madalas din siyang makasilay ng aswang doon, kaya sa bahay na tinuluyan niya, hindi siya gaanong naglalalabas. Di lang yon, alam din ni Sopronyo na aswang ang nagpatuloy sa kanya, kaya kapag gabi limitado ang kanyang tulog. Konting kaluskus lang, agad niyang hinahawakan ng dala niyang buntot pagi. Hindi yun napansin ng aswang na nagpatuloy sa kanya dahil bago niya ito dalhin, may basbas ito ng sabulag nung matandang naglahad sa kanya ng tungkol sa nilalang na kanyang hinahanap. Alam kasi nitong manganganib ang buhay ni Sopronyo sa oras na magpasya siyang puntahan ang isla ng Pulilio. Hindi naglaon. Matapos naman ang kanyang naging pananatili sa lugar na yon, wala namang nangyaring masama sa kanya. Nang makahanap na rin siya ng bangkang mapagsasakyan, rekta niyang pinuntahan ang isla. Pagdating naman niya rito, sinalubong siya ng mga taga roon. Mainit ang naging pagtanggap sa kanya at base sa kanyang mga nakita, wala naman siya roong napansing kakaiba. May mga aswang man, hindi yun gaanong marami. Dahil dito, aminado naman siyang nakaramdam siya ng kapanatagan sa unang baryong kanyang napuntahan. Bago sila magkahiwalay ng bangkero, inabisuhan siya nito ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Manoy, mag-iingat ka dyan ha. Kadalasan sa mga dumadayo rito, hindi na nakakabalik sa pinanggalingan nila. Wala kang aalalahanin sa baryong ito, pero yung mga susunod, ibang usapan na. Matapos naman itong makapagbigay ng babala, agad naman siya nitong iniwan. Si Sopronyo naman, minabuti ng magpatuloy papasok ng baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambad sa kanya ang iba't ibang kultura na dinadala ng mga taong taga roon. Marami rin siyang nakitang pagkain na talaga namang bago sa kanyang panlasa. Kinahapunan, upang walang maghinala sa kanya,
Nagpakilala siya bilang isang turista. Ayon kay Sopronio, nakagawian na niyang maglakbay upang makita ang mga taong naninirahan sa mga magagandang lugar. Dagdag pa niya na, limitado lang ang araw niya sa lugar na yon, kaya sa mga susunod na araw, magsisimula na siyang maglakad-lakad kung saan-saan. Mariin din niyang inilahad sa mga ito. Sanay na siya sa ganoong gawain, kaya wala itong dapat na ipag-alala sa kanya. Akala niya makakalusot ang ganoong pagdadahilan sa mga ito. Pero nang marinig naman yon ng punong barangay, agad naman itong tumutol sa kanyang nais. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, mariin naman itong inilahad sa kanya ang mga panganib na kaakibat ng kanyang mga naiisip gawin. Pasensya ka na, pero hindi kami papayag na basta-basta mo na lang yung gagawin nang wala kang kasama. Gusto mong mamasyal? Walang problema. Basta may kasama ka. Nang marinig naman niya ang tungkol sa bagay na yan, napag-isip-isip niyang wala siyang karapatang tumutol doon. Sa oras kasi na makipagmatigasan pa siya, may posibilidad na pauwiin siya nito. Ayaw naman yung mangyari ni Sopronio, lalo pat marami na siyang isinakripisyo, marating lamang ang lugar. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Dahil dito, napangiti lang naman ang punong barangay, kasabay ng pagpapasalamat sa kanyang kooperasyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagmagandang loob naman itong tumulong sa paghahanap ng kanyang matutuluyan. Sa impluwensya kasi nito, alam nitong walang tatanggi sa kanya. Dumaan pa ang mga araw, kahit papaano naging maayos naman ang paninirahan ni Sopronio sa lugar. Wala man siya roong kakilala, pakiramdam niya lahat ng nakatira rito mga kamag-anak niya. Araw-araw kasi siya nitong pinadadalhan ng mga pagkain at kagamitan na siya namang lubos niyang ipinagpapasalamat. Matapos naman ang ilang araw niyang pamamahinga, doon na siya nagsimulang maglakad-lakad. Kasama din niya noon ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng punong barangay, kaya kahit papaano nagkaroon siya ng pagkakataong tandaan ang mga daang kanilang tinatahak. Ilang araw din yung pinag-aralan ni Sopronio hanggang sa dumating ang puntong gawin na niya ang kanyang binabalak. Isang hapon, habang naglalakad sila sa labas ng baryo, bahagya naman siyang natigilan pagdating nila sa masukal na kakahuyan. Maya-maya pa, isa-isa na niyang tiningnan ang kanyang mga kasama kasabay ng pagpapaalam niya na dudumi lang siya. Dagdag pa niya na, di naman siya lalayo, kaya wala itong dapat na ipagkabahala. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Nga pala pinuno, nakakapagsalita si Sopronio ng dialekto sa Polillo dahil ilang taon niya ring pinag-aralan ang tungkol dito. Kasabay yun sa kanyang paghahanda upang hindi na siya mahirapan pagdating niya sa lugar. Nagamit naman niya yun ng husto, kaya wala siyang naging pagsisisi sa kanyang sakripisyo. Sa kasagsagan naman ng kanyang pagdudumi, dahan-dahan naman siyang gumapang patungo sa masukal na kakahuyan. Mabilis at tahimik ang ginawa niyang pagkilos noon, hanggang sa nakalayo na nga siya sa kanyang mga kasama. Mula sa lugar na kinapadparan niya, hindi siya tumigil sa pagsuot sa kakahuyan, dahilan para marating niya ang pinakamalapit na bundok. Mula roon, naghanap siya ng mga senyas na maaaring magdadala sa kanya patungo sa tirahan ng dibinong ermitanyong kanyang hinahanap. Nakumpirma na ni Sopronio na matagal na itong patay, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na puntahan ito. Wala man siyang problema sa matanda. Ang iniisip naman niya noong mga oras na yon ay kung papaano niya hahanapin ang himlayan ng taong yon. Sa sobrang lawak kasi ng isla, pakiramdam niya naghahanap siya ng butil ng palay sa disyerto.
Nasisiguro niya ring mahirap yung gawin sa kabila ng ginawa niyang paghahanda. Ilang taon na ang nakalipas. Sa pagdaan pa ng mga araw, halos hindi na niya mawari kung saang lugar na siya nakarating. Nakakabahala man kung iisipin, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Madali lang namang magpagala-gala sa mga kabundukan pinuno. Ang kaso lang habang tumatagal siya roon, may nararamdaman siyang parang sumusunod sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Sopronio dahil sa panggagambala niya, nakabulabog siya ng baryo ng mga aswang. Kasalukuyan na siyang hinahabol ng mga ito, kasabay ng mga tauhan ng punong barangay. Dahil sa mga bagay na yon, samot-saring takot naman ang namumutawi sa kanyang isipan. Labis kasi siyang nababahala na baka hindi na siya roon makalabas ng buhay. Bukod kasi sa masyado pa siyang bata, hindi rin niya inisip na di siya makakatakas ng isla. Sa loob ng ilang araw na paghahanap, para na siyang nakikipagpatintero kay kamatayan. Isipin niyo na lang, tuwing gabi kinakailangan niyang magpahid ng lupa sa kanyang katawan para makapagpahinga. Sa mga oras na yun kasi, metro na lang ang layo ng mga aswang sa kanya. Minsan nga, nasisipat niya ang mga ito na umiinom sa mga bukal na dadaanan pa lang niya. May mga pagkakataong ding nakakarinig na siya ng mga nag-uusap, di kalayuan. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isip. Gustong-gusto niya nang kaharapin ng mga ito at pagpapatayin, pero may kung anong kaisipan ang namumutawi sa kanya na huwag niyang gawin ang bagay na yon. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Sopronio ang kanyang nais kahit naguguluhan na ang kanyang sarili. Ilang araw pa ang lumipas, may nakita siyang isang tipak ng bato na may guhit ng pagong at palasong nagtuturo sa kaliwang direksyon na kanyang dinaraanan. Pagsilay naman niya sa bagay na yon, nakaramdam naman siya ng matinding pag-asa. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa itinuturo nito hanggang sa may nasipat na siyang parang kurtina ng hangin na animoy naglilikha ng sabulag sa lugar na yon. Dahan-dahan niya itong hinawi at pagsilay niya sa loob nito, tumambad sa kanya ang dalawang palapag na bahay na may malaking nicho sa labas. Sa itaas ng bubong nito, may mga nasipat siyang estatwa ng mga hayop na may mga pakpak. Bagaman gawa sa bato ang mga ito, pansin na pansin niya ang pag-ikot ng paningin ng mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makumpirma naman niyang buhay pa ang mga nilalang, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilabas ang librong kanyang dala. Sa kasagsagan kasi ng paglalakad niya, naalala niya ang mga sinabi ng matandang trabahador ng tatay niya. Ayon dito, ang libro ang susi, kaya kailangan niyang dalhin ito sa lahat ng oras at pagkakataon. Nang masipat naman ito ng dalawang estatwa, unti-unting bumalik sa pagiging bato ang mga mata nito. Nakapagpatuloy na rin siya sa kanyang paglalakad hanggang sa malaya na niyang nahawakan ang malaking nicho. Habang pinagmamasdan niya ang bagay na yan, di naman siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa sobrang sukal kasi ng gubat, di mo talaga akalaing may ganoong lugar kang madaraanan. Hindi lang yon, napakapatag din ng paligid nito at halos wala ka raong makikitang nagsisiksikang mga puno. Maya-maya pa, nang matanggap na ito ng kanyang wisyo, agad naman niyang itinulak ang mismong takip ng puntod. Aminado kasi noon si Sopronio na wala siyang kaalam-alam sa lugar na yon dahil na rin sa pagiging masikreto ng dibinong ermitanyo. Pagsilay naman niya sa puntod na yon, unti-unti namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang bangkay ng matanda na hindi pa naaagnas. Pagsilay naman niya sa kaliwang hintuturo nito, tumambad sa kanya ang isang gintong singsing
na may kulay pulang batong tampok. Kahit matagal na sa hukay ang singsing na yon, nakapagtatakang sobrang bago pa nito. Dahil sa iyo naman ang kanyang pakay, di naman siya nagdalawang isip na yon ay kunin. Paghawak niya rito, lahat ng nakaraang karanasan ng matanda, mabilis na pumasok sa kanyang pangitain. Sa isang iglap, naunawaan niya ang dahilan nito kung bakit nito itinago ang singsing ng Haring Engkanto. Dahil sa mga rason ng matandang yan, medyo nag-atubili itong si Sopronio na ilabas ang singsing. Hindi naglaon, nang makaramdam siya ng matinding takot sa bagay na yon, pinili naman niyang pumasok sa bahay ng ermitanyo para manaliksik. Pagbukas naman niya ng pinto nito, tumambad sa kanya ang 2 palapag na silid-aklatan. Bawat aklat sa loob ng bahay na yon, pinaniniwalaan niyang nagtatangan ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Naglalaman din ito ng mga kasaysayan na nalimot na ng sibilisasyon ng tao. Sa maniwala man kayo o hindi, nakita niya sa lugar na yon ang kaisa-isahang orihinal na kopya ng kompletong Biblia. Marami ang nakalathala roon na hindi na mabasa sa pangkasalukuyang librong ating alam. Nalaman din ni Sopronio, hindi linggo ang araw ng pahinga. Alam ko, may hirap itong paniwalaan pero bumabase lang naman siya sa kanyang mga nabasa. Sa loob ng ilang oras niya roong panunuklas, matagumpay naman niyang nalaman kung papaano pagaganahin ang singsing. Upang maipalabas ang espiritu ng nilalang, nangangailangan ito ng 10 sinaunang buhay na salita. Nakasaad naman yan sa librong kanyang binasa, kalakip ng mga babala ukol sa nilalang na tatawagin niya. Ayon sa libro, bagaman nagtatanga ng hindi masukat na kapangyarihan ang singsing, kinakailangan niya pa ring mag-ingat sa paggamit nito dahil likas sa nilalang na tatawagin niya ang pagiging taksil at mapanlinlang. Sa oras na makasilayaw ng butas sa kanyang katawan, ito mismo ang gagawa ng paraan para siya ay malagay sa ilalim ng kontrol nito. Sa oras na mangyari ang bagay na yon, gagalawang nagtatanga ng singsing, alinsunod sa nais ng nilalang na nakakulong sa loob nito. Mapanganib para sa lahat ang ganoong bagay dahil sa mapangwasak na kaisipan ng nilalang na yon. Matapos naman niya itong mabasa, pilit naman niya itong tinandaan. Akala niya, hindi niya magagamit ang abilidad nito, pero paglabas naman niya ng bahay, nasipat niya ang 2 estatwa sa bubong na dahan-dahan ang gumagalaw. Pagbuka naman ang pakpak ng mga nilalang na yon, walang patid itong lumipad papalabas ng lugar. Segundo lang noon ang lumipas, nakarinig ng mga atungal itong si Sopronio. Dahil dito, nalaman niyang natunto na pala siya ng mga aswang. Kahit nakakaramdam ng pagkabahala, pinili niyang maghanap ng paraan kung papaano yun maililigaw. Ayaw naman kasi niyang matuklasan ng mga itong tahanan ng ermitanyo, gawa ng gusto niya itong panatilihin sa orihinal nitong estado. Ang rason na yon ang nagtulak sa kanya para gamitin ang singsing. Pagsambit niya ng 10 buhay na salita, agad namang nagpakita sa ibabaw niya ang nilalang na nakakulong dito. Sa isang iglap, nagpakawala ito ng mga sapot na mabilis namang kumapit sa utak ng lahat ng nilalang na naroon. Dahil sa pangyayaring yon, ultimo mga engkanto na pasunod na ni Sopronio. May nahuli na rin siyang iilang mga aswang na siya namang ginamit niya para mahuli ang iba pa nitong mga kasama. Sa loob naman ng kalahating oras, lahat ng nilalang na nasa labas na pailalim na sa kanyang kapangyarihan. Pagsilay naman dito ng 2 estatwang nilalang, dali-dali naman yung bumalik sa tahanan ng ermitanyo.
Bago rin yun naging bato, sumilay pa yon sa kanya, tanda ng pasasalamat ng mga ito. Matapos naman yung maisakatuparan ni Sopronio, ginamit niya ang mga aswang upang makatawid sa Karatig Isla. Alam niyang sumpa sa mga ito ang tawid dagat, kaya habang binabaybay niya ang laot, mabilis siyang lumilipat sa likod ng ibang nilalang sa oras na maramdaman niyang nanghihina na ang sinasakyan niya. Ang ganoong taktika ang nagbigay daan sa kanya upang matagumpay siyang makabalik. Nang mapagtanto ni Sopronio na nakatawid na siya, dali-dali niyang tinahak ang daan papauwi. Pagbalik niya sa kanila, walang kaide-ideya ang kanyang ama sa bagong tangan niyang kakayahan. Alam niyo, pinuno, buong buhay ni Sopronio naging lihim ang bagay na yan. Ni isa sa kanyang pamilya, walang nakaalam na may pinaghaharian na pala siyang libu-libong mga nilalang. Ngunit sa kanyang pagtanda, napagtanto niyang wala ng katuturan ang pag-ipon ng ganoong puwersa. Kagaya ng nangyari sa Divino, isinama niya ang singsing sa kanyang huling hukay. Itinago rin ng kanyang mga kamag-anak ang puntod niya upang hindi na ito matuklasan pa ng iba. Magpahanggang sa ngayon, kahit matagal na siyang wala, patuloy pa ring nanatili sa isipan ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang mahiwagang singsing at sa kanyang pagiging hari ng libu-libong mga nilalang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe. Alam nyo, medyo nabitin ako rito eh. Kasi ang hinihintay ko, kahit dun sa mga early part pa lang ng kwento natin, nakuha na kaagad ni Sopronio yung mahiwagang singsing. Tapos doon na magsisimula yung kwento natin. Pero nangyari rito, nakuha niya yung singsing, prinotektahan niya kung saan nakatira yung Divino o yung bangkay ng Divino. Tapos, parang naging buod na lang siya. Pinaikli na lang. Kasi ako gusto kong malaman, sa akin lang naman gusto kong malaman kung paano niya nakuha yung ganong karaming nilalang. Sabihin na natin na nasa spiritual to na mundo. Hindi natin nakikita. Pero mararamdaman natin to kasi nga, sobrang dami nila. 'Di ba? So ako medyo nabitin talaga ako kasi gusto kong masubaybayan na dala-dala ni Sopronio yung mahiwagang singsing. Tapos kung ano-ano pa yung mga naranasan niya nung nasa yung tangan niya na yung singsing na yon. Sana may ganun. Kaso wala, ito lang yung pinadala sa atin Pero overall, okay naman ako sa kwento na to. Napakaganda na rin, medyo bitin lang talaga. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.